Naku po, gagamitin na mga kapatid ang Typhoon missile launcher ng Amerika, no? Gagamitin yan sa joint military exercises sa February, no? Sabi rito, magsasagawa ng joint military exercises ang Pilipinas at Amerika sa Pebrero. Kabilang sa mga gagamitin dyan ang Typhoon launcher na inilipat sa sekretong lokasyon sa Luzon. Malamang mga kapatid, magwawala na naman ang China rito. Kasi ngayon gagamitin na mga kapatid yung Typhoon missile. Kasi nung nakaraang balikatan exercises mga tol, hindi daw to ginamit ha. Hindi ginamit yan. Kumbaga pinag-aralan lang, tinuro kung paano i-operate pero totally hindi nila pinaputok mga kapatid. Pero ngayon hindi natin alam kung papuputokin na talaga to. Pero gagamitin na daw tong Typhoon launcher na to na inilipat sa sekretong lokasyon sa mangyayaring joint military exercises sa February. No, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA mga kapatid. Samahan niyo ako, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magsasagawa ng joint military exercise ang Pilipinas at Amerika sa Pebrero. At kabilang sa mga gagamitin dyan, ang Typhoon missile launcher na inilipat sa sikretong lokasyon sa Luzon. Nakatutok si Chino Gaston. Ito yung picture nung inililipat na yung Typhoon missile. Isinisikreto lang ang lokasyon sa Pilipinas pero kinumpirma ng Philippine Army na gagamitin ang medium-range Typhoon missile launcher ng Amerika sa Salaknib Joint Philippine-US Military Exercise sa Pebrero. Ako, malamang yan, nalalambot na naman tuhod dito ni Xi Jinping. Inikilabutan na naman ng China mga tol. Katunayan, isa pang platoon ng Philippine Army ang tuturuan sa paggamit ng payload delivery system ng missile launcher. Noong nakarang taon, may isang platoon na ng Army na nagsanay sa paglilipat at pagdedeploy nito. Hindi na rin dinitalye kung saan gagawin ang Salaknib Joint Military Exercise. Ang pananatili ng Typhoon missile launcher ng Amerika sa Luzon, ilang beses nang pinuna ng China. Kung ilalagay sa mainam na lokasyon, kayang abutin ng missile nito ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas, pati na ang parte ng Southern China at Southern Russia. Yun ang pinangangambahan ng China. Lalo-lalo na ngayon, inilipat itong Typhoon missile na to mula doon sa Maylawag, di ba, sa ibang parte ng Luzon na sikreto mga tol. Ang pinapangambahan nila baka to ay inilipat sa mas mainam na lokasyon na kung saan nga daw kapag ito'y ginamit, pwede nang umabot sa Russia. Sa China, sa Russia, mga tol. No, hindi alam kung saan nililipat to, mga tol. Kaya siguro talaga ngayon, no, todo pagbabantay nila, may mga pinapakawalan na silang espiya. Malapit sa dagat. Dahil pangalawang platoon na ang magsasanay sa paggamit ng Typhoon, tinanong ang AFP kung balak bang bumili ng Pilipinas ng sandatang matagal nang inaalmahan ng China. It's more of the familiarization of any new advanced weapons system for the armed forces basically, and of course our interoperability with this kind of weapons. As mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Dati nang sinabi ng AFP na walang karapatan ng sino mang bansa na diktahan ang Pilipinas kung pipiliin itong maglagay ng mga missile sa Luzon para depensahan ang sarili. Para sa GM. Diba? Totoo naman mga kapatid, wala talagang karapatan ng sino man na pigilan ng Pilipinas, mga tol, na bumili o mag-acquire ng mga ganitong klaseng sandata. Bakit kanyo? Kasi tignan nyo to Bukod sa pinapaalis na nga ang China na lumalapit, no, ang mga barko ng China lumalapit sa Zambales, ang ginawa ng China mga tol, nag-deploy pa sila ng mga karagdagan pa hindi pa ni bagong pamalit lang, karagdagang barko malapit sa Zambales mga tol. Iniulat ng Philippine Coast Guard na nag-deploy ang China Coast Guard ng karagdagang barko na tila sumusuporta sa barkong matagal nang nasa karagatan malapit sa Zambales, di ba? Kasi nung nangyayari dati monster ship, aalis, papalitan ng isang barko, aalis, papalitan ng monster ship, tapos pa isa-isang barko lang mga tol. Ngayon, nagdagdag na sila. No? Nagdagdag pa sila ng barko. No? So, kailangan talaga natin ng depensa mga tol. Iniulat ng Philippine Coast Guard na nag-deploy ang China Coast Guard ng karagdagang barko na tila sumusuporta sa barkong matagal nang nasa karagatang
malapit sa Zambales. Gumamit ang CCG-3103 ng long-range acoustic device upang harasin ang PCG, habang ang BRP Cabra ay patuloy na humaharang sa paglapit ng mga barko sa baybayin ng Zambales. Ngayon naglabas na ng mensahe ang China, hindi daw totoo na etong barko nila ay gumamit ng long-range acoustic devices, yung inirereklamo nga ng PCG na nakakabingi na tunog na ginamit ng China laban sa kanila, mga tol. Pero itinatanggihan ng China, hindi daw sila gumagamit nun. Tulad na lamang, mga kapatid, kung paano nila itinanggi na gumagamit sila ng military grade laser, na kahit paulit-ulit nilang ginamit na yan sa Pilipinas, tinatanggi pa rin nila yun. Yung pagbangga nga nila sa atin, nakitang-kita na sa mga video, tinatanggi pa nila eh. Hindi na bago yan, mga tol. Hindi na bago sa atin, itatanggi nila yung mga bagay na ginagawa na nila. Mariing kinundi na ng PCG ang presensya ng mga barko ng China at sinabing layon nitong baguhin ang status quo at lawagin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Diba? Yung pamamalagi ng barko ng China dito sa West Philippine Sea, nakakatulong ba? Wala talaga maitutulong yan, mga kapatid, tension lang eh. Bilang patunay na wala naman talaga silang naitutulong, mga tol. Eto sa isa pang balita mula rito sa UNTV pa rin. Ayan, mangingisdang Pinoy na namatay habang nasa karagatan ng Zambales, kung nasaan yung mga barko ng China, hindi tinulungan ng CCG vessel o ng Chinese Coast Guard vessel. Yan nandiyan dyan sila. Pero bilang pakikipagkapwa-tao man lang, mga tol, hindi sila tumulong o hindi nila tinulungan, mga tol, yung mangingisdang Pilipino. Hindi natin alam kung ano yung cause of death nun, pero eto yung report, panoorin natin. Benedict, kailan nangyari ang insidente na yan at nasaan na itong pumanaw na mangingisda? Itong paghingi ng saklolo ng mga mangingisdang Pilipino sa ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard. At kaninang umaga naman ay nadala na nga yung labi ng namatay na mangingisda sa may Zambales. Matindi niyan, mga tol, hindi na nga sila tumulong, 'di ba? Hinarang pa nila o sinusundan pa nila, mga tol, yung mga barko ng mga mangingisda rito, o baga hinaharas pa nila. Bandang alas 7 ng umaga kanina nang makabalik sa port ng Subic, Zambales, ang BRP Cabra, lula ng isang mangingisda na namatay may layong 70 nautical miles ng karakatak-sakop ng Silangin, Zambales. Ito'y matapos ang isinagawang medical assistance ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos nga makatanggap ng distress call mula sa mga mangingisdang Pilipino. Pero ang masaklap para sa PCG, imbis na tumulong ang Chinese Coast Guard vessel 3304 sa naturang distress call, ay wala itong tugon at nagsagawa pa ng shadowing activity. Diba? Wala naman talagang itinutulong yung mga yan eh. Diba? Mga salot lang yung mga yan, mga peste lang yan dito eh. Na naka-apekto sa gawaing pagsagip ng PCG. And what is surprising is that they never really attempted to express help or assistance. Ang ginawa pa nga nila, they still shadowed the Filipino fishing boat and Coast Guard vessel, which made it very hard for the Filipino fishing boat to maneuver to get near to our Coast Guard vessel, BRP Cabra. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasabay ng pag-alis ng BRP Cabra ay sinamantala din umano ng Chinese Coast Guard na makalapit sa Zambales. Kagabi, when BRP Cabra decided to carry out medical assistance sa Filipino fishermen, this China Coast Guard vessel took advantage of that opportunity na walang lumayo ang BRP Cabra. And then eventually, this is the objective of BRP Teresa Magbanwa to ensure na i-push back siya ulit palayo. Grabe, no? Wala na nga na itutulong. Ano pa eh? Salot pa talaga eh, no? As of 12 midnight kanina ay nasa 72.27 nautical miles na itong CCG vessel 3304. Pero habang itinataboy ay nagkaroon din ng radio challenge mula sa BRP Teresa Magbanwa at Chinese Coast Guard. The China Coast Guard vessel 3304
This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state. Oh. Binanggit to. At ayon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, which is nakapirma din kayo, sabing ganon. The United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award. We are conducting maritime security operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, Wala, di nila approximately naiintindihan 82 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Wala, hindi nila naiintindihan yun mga tol. Tayo natin yung sagot. 701, this is China Coast Guard vessel 2304, patrolling in a sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Oh? Patrolling, 'di ba, sa sea area na under daw ng jurisdiction ng Republic of China. Grabe. Tindi ng tigas na mukha nito mga to. Please do not compromise with my sailing safety. Over. But in reality, the reason why they don't want our Coast Guard vessel to get close sa kanilang distance is because it prevents them to move near our coast. And we are actually pushing them away from our coastline. Monica, para nga sa Philippine Coast Guard ay matagumpay yung ginagawang hakbangan ng bansa ng Pilipinas sa pagtaboy at pagde-deploy ng mga barko ng Pilipinas dito nga sa West Philippine Sea para itaboy itong mga Chinese Coast Guard vessel. At yan mo tangatin nga. Grabe no, napakalayo na niyan sa kanila mga tol. Daan-daang kilometro ang layo niyan sa kanila. Biruin mo, sakop pa rin daw nila. Tapos wala namang naitutulong sa karagatan kung meron mang mga sakuna katulad nung nangyari ngayon. Imbis na tumulong sila, wala silang ginawa mga kapatid, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.